Bad na sa China at sa mga teritoryo nito si dating Senador Francis Tolentino. Kasunod po ito ng pagtuligsa niya sa pangharas ng China sa West Philippine Sea. Tinuturing naman ni Tolentino na badge of honor ang ginawa sa kanya ng Beijing. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Hindi na makakatungtong sa mainland China, Hong Kong at Macau si dating Senator Francis Tolentino. Ipinag-utos ito mismo ng Chinese government. Sa statement ng kanilang foreign affairs dahil daw ito sa pagiging anti-China umano ni Tolentino. Nagkakasama raw ito sa interes ng China at relasyon nito sa Pilipinas. Paraan din daw ito ng China para protektahan ang kanilang soberanya at seguridad. Pero hindi raw papatinag dyan si Tolentino. Sa kanyang pahayag, inilaban at patuloy niya raw ilalaban kung ano ang pagmamay-ari natin. Matatag daw siyang maninindigan kasama ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard at mga Pilipinong mangingisda. It's a badge of honor which I will carry because what I did was for the interests of the Filipino people. The Filipinos should be respected with dignity by other countries, no matter how big or small. Matatanda ang kabilang si Tolentino sa mga nangunang senador na tumuligsa at nagpatawag ng mga pagdinig sa panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Si Tolentino rin ang may akda at nagsulong ng mga batas tungkol sa ating teritoryo na ipinasa ng kakatapos lang na 19th Congress. Yan ang Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Binigyang linaw ng mga batas na ito ang saklaw ng ating teritoryo at ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, alinsunod sa 1982 Law of the Sea Convention o UNCLOS at ang naipanalo noong 2016 na Arbitral Tribunal ruling sa West Philippine Sea. Nito namang Abril, ibinunyag din ni Tolentino ang umano'y kumpanya sa Makati na binabayaran daw ng China para magpakalat ng pro-China na naratibo at maling impormasyon tungkol sa Pilipinas. Those are not allegations. We have proof presented. I don't regret anything na nagawa ko kasi yung ginawa ko para sa Pilipinas. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, hindi makakatulong ang sanction kay Tolentino para ayusin ang bilateral relations ng China at Pilipinas. Hinimok naman ni Senator Jinggoy Estrada ang DFA na ipatawag ang Chinese ambassador to the Philippines para ipaliwanag ang ginawa nila kay Tolentino. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.